Sige, pakinggan naman natin to si Sharon Cubeta. Putang ina talaga. Ay nako. Sige, pakinggan muna natin to. Nagpahayag ng suporta si Sharon Cuneta kay PBBM sa Evening with the Stars nitong Huwebes. Pero matatanda ang iba ang paninindigan ng anak ng megastar na si Frankie Pangilinan. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tingnan mo, paano magiging matino itong si Sharon? Puta, yung anak nga niya, hindi matino. Yung anak niya, ayaw kay Marcos. Pucha kinang niyan, dilawan hardcore. Tapos yung nanay, pucha gusto kay Marcos. Ang ina nyo. Yung anak mo nga, Sharon, hindi mo mapaniwala kami pa. Napakakapal lang pagmumukha mo. Putang ina, makasipsip ka sa mga Duterte noon. Kulang na lang, dilaan mo yung talampakan nila. Makaiyak ka ha. Makaiyak ka nung nakaraang kampanya. Sinasabi mo na yung asawa mo, bakit ayaw ng mga Pilipino? Wala namang ginagawang masama. Tapos nung nanalo ng yabang-yabang na. Tapos ngayon, may sinasabi pa siya na sana daw, mali daw yung desisyon ni Bongbong na si Inday Sara yung kinuhang kaalyado or kasama nung nakaraang eleksyon. Gago. Pukin ng ina ka, hindi mo ba nakita ang boto ng asawa mo, 6 na milyon? 14 na milyon yung nakuha ni Leni Robredo. Putang ina, 6 na milyon ang nakuha ni Kiko Pangilinan, number 2 siya. Bobo ka talaga. Imaginein mo, yung mga dilawan bumoto pa nga kay Inday Sara. Paano natin nasabi? Bibigyan kita ng mathematics ha. Nung si Pangulong Bongbong Marcos at 31 million, si Inday Sara 32 million. Lagi nating sinasabi ito. Lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday. Pero 1 milyon na boto ni Inday, hindi binoto si Bongbong. Ganon din. Lahat ng bumoto kay Leni Robredo, 14 million, hindi binoto si Kiko Pangilinan. Bakit? 9 million lang yung boto ni Kiko. Tangina, ganun kabobo yung asawa mo. Kahit dilawan, ayaw siyang iboto. Mantakin mo yung discrepancy, 5 million. Naka 14 million man lang sana siya kung solid ang fanbase ng dilawan. Sana man lang naka 14 million si Kiko Pangilinan. Isa lang ang binobotong senador. Gets mo? So ibig sabihin, 9 na milyon lang yung pwedeng itulong ni Kiko Pangilinan kay Bongbong kung siya ang ginawang running mate ni Bongbong. Ibig sabihin, hindi kayang tulungan ni Pangilinan si Bongbong. Putang ina, mas lalong hindi kayang tulungan ni Bongbong si Pangilinan. Tinalo nga ni Leni Robredo yan . Tinalo nga ni Leni Robredo nung 2016 election siya sa pagka-vice-presidente. Putang ina, paano mananalong pagiging presidente yan ngayon kung hindi dahil kay Inday? Tangina nyo, mga tanga kayo talaga. Di kayo marunong ng math, puro kayo kasinungalingan. Sir, I have only one vice president na my date sa guy. Mali your choice now. Sorry, okay, let's move on. So, pumayat na rin kasi to si Sharon. Dating balyena to . So pumayat na. Kaya lang problema, pati yung utak tsaka prinsipyo pumayat din. Mali ka naman, Sharon. Dapat ang tinanggal mo lang yung taba sa katawan mo, hindi yung taba sa utak mo. Natatanga-tanga ka. Paano naging mali yung desisyon ni Bongbong Marcos? Alam niya na kapag pinili niya yung asawa mo, pati aso, pati sa aso, hindi mananalo yan si Kiko Pangilinan. Tangina naman. Diyos ko, nagkandabali-bali na nga yung boto ni anak ni Gary Valenciano, kakasayaw ng Leni at saka Kiko. Pucha, 6 na milyon nakuha nung asawa mo . Ito ang biro ni megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos nang haranahin nito ang first couple sa isang star-studded event na Evening with the Stars. Biro ni Cuneta,
Tila mali raw ang choice ng Pangulo pagdating sa Vice President. Magkalaban sa 2022 elections sina VP Sara at asawa niyang si Senador Kiko Pangilinan sa pagkabise. Bago ang biro ng megastar, sinabi niyang pinagdadasal niya ang Pangulo para magawa niya ang trabaho nito. Gago. Sana noon mo pa pinagdasal. 2 taon na lang, paano niya pa magagawa yung trabaho niya? Takinan to, tanga. I've been affected by the people who wanted the president of all this costume. And I just pray. Ginamit nyo na naman ng Diyos. Demonyo yan. Kanino ka na naman nagdadasal? Kay Satanas. Hindi mo pwede ipagdasal sa Panginoon natin si Bongbong dahil demonyo yan. Satanas yan eh. Pamilya yan ng magnanakaw. Putangin, ang daming namatay dahil sa pagnanakaw ng mga yan. Tapos pagdadasal mo, kanino? Kay Lucifer. Talaga to si Sharon, no? Some people would leave you alone to do your job. Bahagi rin daw ng dasal ni Cuneta ang peace of mind nito sa gitna ng fake news at disinformation ngayon. Sagot ng palasyo, napangiti na lang daw si PBBM at opinyon ito ng megastar. Malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So opinion po yun ni Miss Sharon Cuneta. Wala raw pagtutol o pagpayag ang Pangulo sa pahayag ni Cuneta at in-enjoy lang nito ang harana ng megastar. No comment din si Senator Kiko Pangilinan dito. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. And I Dati think na ring that's malawak my ang secretary suporta ng who anak I nilang want si them Frankie. Inang pamilya na to, no? May tama sa utak. Parang mga buang ang tag-ina to pamilya na to. Sabi ko nga, kung ayoko yumaman ng ganyan sobra-sobra, kung ganito mangyayari sa mga anak ko. Ito, may hablig. Yung isa, may hablig din. Kaya umalis si Casey Concepcion sa inyo eh. Pero totoo rin naman yung sinasabi na in terms of decision making, oo, hindi ikaw yung tamang tao para masabi mo na tama yung desisyon o mali yung desisyon ng isang tao kasi ikaw mismo, mali-mali ang desisyon mo. Tangin na 2 naging asawa mo, ibig sabihin tanga ka pumili. Tas tinan mo, ang popogi nung boyfriend mo, Richard Gomez, Robin Padilla, Gabby Concepcion, putang ina niyan. Nauwi ka sa matching. Nauwi ka sa unggoy. Tangina Amerikano ka, mahilig ka sa exotic. Anak ng tinapay ka Sharon, no? Pucha, ikaw ang mali ang choice mo. Bakit? Pucha, ang popogi na nung asawa mo eh. Nung dapat mapapangasawa mo eh. Pumunta ka dyan sa aso. O, tinan mo yung mga itsura ng anak mo. Pagdating sa laban kontra Marcoses, ayon sa records, ang ama ni megastar na si Pablo Cuneta ay longest-serving mayor ng Pasay City. Siya ay nooy naiuugnay sa kilusang bagong lipunan. Actually, si Imelda, kamag-anak to, alam ko, Romualdez yung nanay nito ni Sharon. Oh, so, tataka nga ako never again kayo dati. Ang political party noon ni Marcos Sr. Dati ring sponsors ng kasal ni megastar at ni Gabby Ano, tinan mo, ang ganda ang pogi nung asawa mo, Gabby Concepcion. Tapos putang ina, nauwi ka kay Kiko. May mga tsura nung anak nyo. Putang ina, kahit tricycle driver, dililigawan mga yan. Kundi lang maraming pera yung mga yan, putang ina yan, baka palabasin sa mall yan. Concepcion, sina Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos noong 1980s. Sa isa namang Instagram post para sa event kagabi, sinabi ni megastar na kailangan daw maprioridad ang bansa ngayon at kailangang hayaan muna ang Pangulo na matapos nito ang trabaho bago siya agarang husgahan. Anya, God bless the Philippines. Para sa Anak ng tinapay. Alam mo, this is what's wrong with these people na mga bilyonaryo. Out of touch. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay